Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Tayo po ay natitipon sa pagdiriwang ng misang ito para sa ika-18 linggo sa mga karaniwang panahon. At ngayon din pong linggong ito ang unang linggo sa buwan ng Agosto. At ang linggo ding ito ay tinaguriang Linggo ni San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga kaparian. Kung kaya't sa misang ito, patuloy nating ipagdarasal ang intensyon ng lahat ng mga pari, hindi lamang po yung mga paring naglilingkod sa atin dito sa ating parokya, kundi maging ang mga pari sa Diocese ng Antipolo, sa mga kaparian ng naglilingkod sa bayang Pilipinas, at higit sa lahat, ang mga paring naglilingkod sa angmang dako ng mundo. Alam niyo po, just a side note, kababalik ko pa lamang galing sa National Convention ng Synod of Parish Priests. Ako po, kasama po yung 2 pang ibang pari, ay pinili ng ating lubhang kagalang-galang, Obispo Roberto, para katawanin ang Diocese ng Antipolo. At ito pong Synod of Parish Priests ay re-echo ng ginanap na Synod of Priests doon sa Roma. Kaya nga sa naturang pagpupulong, nakasama din namin ng isang Vatican official na si Sister Natalie Beckard, Undersecretary ng Synod of Priests doon po sa Vatican sa Roma. Marami pong mga biyaya, nagkaroon ng pagkakataon na makipagkwentuhan sa mga pari at magkabahagi na ng mga magagandang mga karanasan at syempre yung mga paanyaya at hamon din para sa ministry ng pagpapari. Kaya nga maraming mga kwento na babaunin at karamihan sa mga pinag-usapan ay yung mga karanasan namin ng pakikilakbay o yung tinatawag nating synodality. Synodality, synohodos, to journey with. At tayo bilang isang simbahang naglalakbay ay patuloy na naglalakbay patungo sa paghahari ng Diyos. Paglalakbay bilang simbahan. Sa ating ebanghelyo ngayon, makikita natin na kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sinusundan sila ng maraming mga tao, matapos silang makakain ng tinapay, matapos na sila'y mabusog, sinusundan pa rin nila si Jesus. Ang ebanghelyo natin ngayon ay karugtong nung ebanghelyo noong nakaraang linggo, kung saan ginanap ng ating Panginoong Hesus ang himala ng pagpaparami ng tinapay at pagpapakain ng 5,000. Marami ang nabusog, nakakain sila ng tinapay, at talaga namang hinahanap nila ang ating Panginoong Hesus. Sa totoo lang, gano'n naman talaga tayong mga tao. Kapag nakakain ng masarap, alam natin, binabalik-balikan. Halimbawa, meron kayong paboritong karinderya o paboritong restaurant na kainan. Minsan kahit yan malayo, dahil gusto ninyo yung pagkain, pupuntahan, sasadyain. At kahit araw-arawin, hindi magsasawa. Iba talaga yung pakiramdam ng nakakain ng masarap. Hindi malilimutan. Siguro ganito yung karanasan ng mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Ang mga taong sumusunod kay Hesus ay nasyahan. They want more from Jesus. Ibig nilang marinig si Hesus upang maibsan ang gutom na kanilang nararamdaman. Kung kaya't sinabi sa kanila ni Hesus, mula ngayon magkakaroon kayo ng pagkain. Isang espesyal na pagkain, yung pagkain hindi nasisira, hindi napapanis, at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Alam natin bilang mga Kristiyano na ang pagkaing tinutukoy ni Jesus sa bahaging ito ng Ebanghelyo ay walang iba kung hindi ang banal na Eucharistia. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Sabi niya sa Ebanghelyo, ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi na muling magugutom, at ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Yan ang biyaya ng banal na Eucharistia. Magbibigay ito sa atin ng pagkabusog
lalong-lalo na hindi lamang ng ating pisikal na pagkagutom, kundi lalo't higit ng ating espiritual na pagkagutom. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, alam natin na si Jesus lamang ang makapagbibigay ng tunay na kasapatan at kaligayahan. Maraming mga tao na akala natin sapat na ang lahat sa kanilang buhay, pero bakit kaya hindi pa rin sila masaya? Bakit kaya meron pa rin hinahanap? Bakit nga kaya may mga tao na sa kabila ng kayamanan na meron na sila, komportable na sila, hindi pa rin labis na masaya? Bakit kaya may mga tao na meron ng kapangyarihan, pero nanghahangad pa ng mas malaking kapangyarihan? Kasi hindi pa rin nahahanap ang kasapatan. Bakit kaya may mga tao na sikat na, nagtitrending na, marami ng mga sumusunod sa kanila, pero may hinahanap pa rin, hindi pa rin nasasatisfy? Sa totoo lang, kay Jesus lamang natin matatagpuan ang kasapatan at kaligayahan ng buhay natin. Kaya nga mga kapatid, sa mundong puno ng material na pangangailangan at pansamantalang kaligayahan, si Jesus lamang ang tunay na makapagbibigay buhay. Kaya nga mga kapatid, ang pagdalo natin sa misang ito at pagtanggap natin ng banal na Eukaristiya ay isang konkretong karanasan kung saan binubusog tayo ni Jesus. Hindi lamang ito isang simpleng ritual, kundi malalim na pakikipagkaisa kay Kristo na nagbibigay buhay sa atin. Kaya nga ang tanong para sa atin sa linggong ito ay ito: nananabik pa ba tayo sa pagdiriwang ng misa? Nananabik pa ba tayo sa pagtanggap sa banal na Eukaristiya? O baka naman minsan tayo ay tinatamad na at nawawala na rin ng gana? Mga kapatid, kung ating titingnan, marami naman tayo dito sa loob ng simbahan. Pero naitanong nyo na ba sa inyong sarili, ilan kaya ang mga Katoliko at mga Kristiyano na hindi na nagsisimba kapag araw ng linggo? Yung inuuna yung kanilang hanap buhay, yung inuuna yung ibang mga bagay, kaysa ang sumamba sa ating Panginoong Diyos. Alam nyo, minsan naririnig ko ito: the Mass is boring kasi paulit-ulit. Yung pari, mahabang mag-homily. Parang wala namang nangyayari sa akin sa loob ng misa. Kaya hindi na ako nananabik na magsimba. Pero mga kapatid, magandang tanungin din natin ang ating mga sarili. Ang misa ba talaga ang problema? O ang disposisyon ng puso ng isang mananampalataya? Mga kapatid, kung pakakaisipin natin, marami naman tayong ginagawang paulit-ulit sa buhay natin. Pero kailangan nating gawin ang mga paulit-ulit na yan dahil doon nakasalalay ang buhay natin. Halimbawa, kumakain tayo ng paulit-ulit. Kapag ikaw ba ay hindi nakakain ulit, mabubuhay ka pa? O kaya naman natutulog tayo ng paulit-ulit, naliligo tayo ng paulit-ulit, o kaya we spend time with our friends, with our families, paulit-ulit. Kasi doon tayo nakasusumpong ng kahulugan, doon tayo nakakasumpong ng buhay. Ang pagsamba natin at pagdulog natin sa misa, ganoon din, paulit-ulit, dahil kailangan natin si Jesus upang manatiling buhay ang ating puso at manatiling buhay ang ating espiritu. Kaya nga mga kapatid, it is quite disturbing kung hindi na tayo nananabik sa mga bagay na dapat nating pinananabikan. Halimbawa, sa loob ng ating tahanan, nananabik ka pa bang umuwi sa inyong bahay? O dumulog sa hapag kasama ng iyong mga mahal sa buhay at kumain ng sama-sama? Yung magkwento sa kanila ng mga magaganda mong mga karanasan. At syempre, pati na rin yung mga hindi magagandang mga karanasan. Kung hindi na tayo excited na dumulog sa ating pamilya, dumulog sa ating mga mahal sa buhay, naglilihim, nagtatago na ng sikreto, wala nang pagtitiwala sa isa't isa,
unti-unti mamamatay din ang mabuting pagsasamahan, mamamatay din ang pagmamahalan. Ganon din ang ating ugnayan sa Diyos. Kung hindi na tayo dudulog sa banal na Eucharistia, maaaring mamatay ang ating ugnayan sa Diyos. O di kaya naman, magiging malamlam ang ating pananampalataya. Alam nyo, minsan narinig ko na ito sa isang tao na nararatay sa banig ng karamdaman. Sabi niya, marami akong sinayang na panahon na dapat sanang ibinigay ko sa Diyos at sa mga taong mahalaga sa akin. Kasi labis akong naging abala sa mga bagay na makamundo, sa mga bagay na kung titingnan ko ngayon, ay hindi naman pala talaga mahalaga. Mahalaga pala ang Diyos, mahalaga pala ang pagmamahal, mahalaga pala ang mga oras na minsan ay nasasayang at nalulustay lang. Mga ginigiliw, sa araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang kabanalan ni San Juan Maria Vianney, patron ng mga pari. Si San Juan Maria Vianney po ay isang simpleng kura paroko na naglilingkod sa isang maliit na bayan sa bansang Pransya. Alam nyo, espesyal sa atin ang France kasi kakapanalo lang kagabi ni Kaloy Yulo ng gold, no? Ikalawang ginto para sa bayang Pilipinas. Masayang-masaya ang mga Pilipino ngayon dahil naka-gold tayo sa Olympic Games. Pero yung bayan po ni San Juan Maria Vianney, malayo po sa Paris. Nasa liblib na lugar, pero parehong bansa, no? Yan. At sa maliit na bayan na iyon, na ipamalas ni San Juan Maria Vianney ang kanyang dedikasyon at kabanalan at naging liwanag siya ng buong simbahan kahit na siya'y nasa isang liblib na lugar. Dalawang bagay ang mahalaga kay San Juan Maria Vianney. Ano yon? Ang pagdiriwang ng misa at ang pagkukumpisal. Nung siya ay bago pa sa parokya, dumating siya sa isang parokya na dilapidated, no, sira-sira, no, at talaga namang napapabayaan, no. Pero unti-unti nagmisa lang doon si San Juan Maria Vianney ng merong dedication. Yung araw-araw na pagdiriwang ng misa. Minsan nga kahit walang nagsisimba o kakaunti ang nagsisimba, nagmimisa pa rin siya. At yung kumpisal, may panahon na talagang ginugugol ni San Juan Maria Vianney ang panahon na mahaba sa pagpapakumpisal. Minsan kahit na walang nakapila, nandoon siya nakaupo. Kahit mahirap ang parokya, malayo, at hindi gaanong mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga tao, para kay San Juan Maria Vianney, sapat na ang Diyos. Nagtiyaga lang siya sa parokyang iyon, at yun ay sa kabila ng mga hamon, at ngayon isa na itong lugar kung saan maraming mga mananampalataya ang nagpupunta at marami nang nakasusumpong ng mga himala at magagandang bagay kapag dumadalaw sa maliit na parokya na iyon ng Ars. Ang buhay ni San Juan Maria Vianney ay tunay na buhay na busilak dahil ang tunay niyang kayamanan ay hindi ang kayamanan, tagumpay at mga bagay na material. Bagkus ang tunay niyang yaman ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus, ang tinapay ng buhay. Siya ang nagbibigay ng kahulugan at direksyon sa buhay. Sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, kasama ni San Juan Maria Vianney, ang patron ng mga pari, masumpungan nawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay, ang busilak na buhay, kung saan ang tunay nating kayamanan ay hindi ang kayamanan, kasikatan, tagumpay, at bagay na material na iniaalok ng mundong ito. Bagkus, ang tunay nawa nating kayamanan, ang ating tanging yaman nawa, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus, ang tinapay ng buhay.
Ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Ang nananalig sa akin ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Amen. San Juan Maria Vianney, ipanalangin niyo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.